Dear Mama Colleen, hello po. Ako po si daughter ng Antipolo. Mama Colleen, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Stel Ri. Ibabahagi ko lang po yung aking kwento po dahil nahihirapan na rin po ako. Mama Colleen, masasabi ko po na ako po ay bunga ng isang pagkakamali. Dahil bata pa po ang mga magulang ko nang magkaroon po sila ng relasyon. Base po sa kwento ng mama ko ay ang papa ko po ang kanyang first love. Narinig ko po sa kanya at yun na po ang pagkakaalam ko na mahal ng mama ko yung papa ko. Way back 90s po, nang magkakilala po sila at maging mag-boyfriend-girlfriend sila sa edad na 18 po ang nanay ko. 18 years old nang makilala po ng nanay ko ang papa ko. Samantalang yung papa ko po, hindi ko po alam yung edad niya noong mga panahon na yon. Actually po, Mama Colleen, wala po ako kahit na anong information about my father. Ang tanging alam ko lang po ay ang pangalan niya na Henry. Na hindi po ako sigurado kung ito po ba talaga yung pangalan niya. Sa edad na 18 po, karamihan po talaga sa atin ay nagiging pasaway sa ganitong edad. So nagkaroon po sila ng relasyon na umabot po sa punto na may nabuo na po. Mama Colleen, ako po ang batang yun. Hindi ko po alam ang dahilan at buong katotohanan kung bakit po umalis ang papa ko. Basta ang alam ko lang po ay nung ipinagbubuntis na po ako ng mama ko, ay iniwan daw po kami ng papa ko. Hanggang sa isinilang na po ako. Mama Colleen, ayon po sa mama ko, nagsusustento naman daw po ang papa ko. Dahil nung ipinanganak po ako, at may sakit po ako noon. At isa pa, bata pa po yung nanay ko that time. Mahirap po talaga na lumaki, na alam mo yun, ramdam mong may kulang. Yun bang kahit nandyan yung pamilya mo, lolo, lola, mga tiyuhin at tiyahin, at mama mo, ramdam ko po na meron pa ring kulang sa buhay ko. Na meron ka pa ring hahanaping piece of puzzle na kung wala ito, hinding-hindi ka mabubuo. Habang lumalaki ako, Mama Colleen, kahit sa murang edad pa lamang, alam ko po, dama ko po, na may kulang po talaga sa akin. Nakikita ko po yung iba na may kinagis ng ama, pero ako, wala. Sinusubukan kong magtanong sa mama ko, sa lola ko, pero wala silang sinasabi tungkol sa papa ko, o hindi man lang nila ikinikwento yung tungkol sa kanya. Gustong-gusto ko na po siyang makita. Gustong-gusto ko na siyang makilala. Marami po akong gustong itanong sa kanya. Una, bakit niya kami iniwan? Kung bakit hindi niya kami ipinaglaban? Kung bakit wala siya sa tabi ko habang lumalaki ako? Mama Colleen, gusto ko rin sanang marinig yung side niya po. Sa totoo lang, wala naman po akong galit o sama ng loob sa kanya. Dahil at first, hindi ko naman po alam kung ano po ang dahilan niya kung bakit iniwan niya kami. Sa ngayon po, Mama Colleen, ako po ay isang missionary sa isang church po dito sa Antipolo. At dito,
natutunan ko po na hindi po tayo dapat na magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Especially po kung hindi pa po natin alam ang dahilan. Ang kailangan po natin ay unawain po sila dahil gaya nga po natin, sila po ay tao rin na nagkakamali. Maraming salamat, Mama Colleen. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbasa ng kwento ko. May God be with you, Mama Colleen, at sa mga listeners po ng Heart to Heart with Mama Colleen. May God bless us all po. Ito po ulit si Stelry ng Barangay San Jose, Antipolo City. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ang ganda ng kanta, no? Yung huling linya na every night I fall asleep, this is my forever dream. Yan ang dream ni Stelry. Yan ang kanyang pangarap. Yung makilala man lang niya yung kaniyang ama. Alam nyo, mahirap po talaga yung pinagdadaanan ni Stelry. Talagang, sabi nga niya, di ba? Meron at meron ka pa ring hahanapin na piece of puzzle na kung wala ito ay hindi ka mabubuo. Nakakalungkot lang kasi ayaw magbigay ng any information yung nanay niya, yung lolo't lola niya, yung mga taong mahal niya tungkol nga sa kanyang ama. Na kahit sino magtataka, ano nga kaya yung itsura ng tatay ko? Ano nga kaya yung nagawa ng ama ko? Bakit hindi man lang naikikwento ito sa akin? And I really feel you. Naiintindihan kita, Stelry, kung bakit ganun na lang yung hugot mo at bakit parang ganun na lang yung pakiramdam mo na may kulang sa'yo. Isang mahigpit na yakap para sa'yo. Siguro, kaya ayaw na lang ikwento ng nanay mo o ng mga taong nakapaligid sa'yo yun tungkol sa ama mo. Ayaw na lang nilang mag-open up. Maaaring number 1, ayaw nilang alalahanin. Number 2, masyadong sensitive. At number 3, ayaw na nilang magbago yung image na nabuo mo sa utak mo. Kumbaga, hindi siguro sila yung tipo ng tao para siraan pa o sabihin pa kung ano yung kapangitan ng ugali ng isang tao. Let it be. Pero yun nga lang, no, nagiging unfair on your part. Kasi, again, meron kang alam na pangalan, pero yung Henry na pangalan, hindi mo pa alam kung totoo bang pangalan niya yun. Unfair for you kasi hindi mo makumpleto yung larawan eh. Kasi kahit yung kwento na yun na lang yung nais mo, hindi pa kinikwento sa'yo. Pero thank you. Kasi sabi mo dito sa liham mo na wala kang galit, wala kang sama ng loob. And thank you dahil natutunan mo na hindi magtanim ng galit o sama ng loob sa iyong kapwa. Thank you dahil napakabuti ng iyong puso. I know it's really hard. Inilalaban mo. Itong pakiramdam mo, it's really challenging kasi wala eh. Alam mo yun, parang kang lumalaban sa battle na hindi mo alam kung ano yung gusto mong labanan. Pero ang nakakatuwa lang dito, kasi matured ka enough to understand. Matured ka enough para hindi sumama yung loob mo kahit kanino. Base sa letter mo, Stelry, hindi naman din masama yung loob mo sa nanay mo eh. Hindi rin masama ang loob mo sa lolo't lola mo o kung sino man na ayaw mag-share ng any information about your dad. Kumbaga, you're living your life kung ano yung meron ngayon. Living your life na walang galit, and that's good. Tama na you're living your life ngayong kung ano yung present.
And yung present, sabi nga nila, kaya present, it's a gift. You have a gift na very rare. You have a gift na kaya mong magpatawad, wala pa mang ginagawang kasalanan sa'yo. You have a gift na kaya mong i-embrace yung pain kahit alam mo na mabigat ito sa puso mo. You have a gift of a good heart, and please continue doing that. And please continue sharing yung ganyang ugali sa ibang tao. I know, hindi ka naman sumulat kay Mama Colleen o nagkuwento ng heart-to-heart stories mo para maglabas ng sama ng loob eh. I strongly believe na the reason bakit ka nagkuwento is para magbigay ng strong message gaya ng nasabi mo na huwag tayong magtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Especially po kung hindi natin alam ang dahilan. Sabi mo pa dito, ang kailangan po natin ay unawain po sila. Dahil gaya nga po natin, sila po ay tao rin at nagkakamali. Salamat. Napakabuti ng puso mo at salamat sa kwento mo. You are such an inspiration ngayong Monday na ito. Kaya sabi ko, dali-dali, ito yung kwento na huhugutin ko para pampag-good vibes natin ngayong Monday na to. Sabi ko, ang ganda ng kwento mo, and itong kwento mo will inspire a lot of ka-winner po natin. Lalo na yung mga ka-winner natin na ganito ang pinagdadaanan. Salamat sa sulat mo. At naniniwala ako na may tamang panahon at darating yung panahon na makikilala mo rin ang ama mo. Darating din yun. Sa ngayon, hindi pa handa. Sa ngayon, hilaw pa. Baka pinapahinog lang ito ng panahon. Kaya, huwag mawala yung faith. Always pray. Kasi naniniwala ako sa buti ng puso mo. Ano man ang hangarin mo, ipagkakaloob ito sa'yo. Lalo na sa tamang panahon. Mahigpit na yakap sa mga katulad ng kwento ni Stelry ang pinagdadaanan. Kulang man ang puzzle ng buhay mo ngayon. Maniwala na yung nawawalang piece of puzzle na yan ay mabubuo pagdating ng panahon. Once again, yan po ang kwento ni Stelry ng Barangay San Jose, Antipolo City. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ayan. Pangatlong try ko na po ito na pag voice message po ayan sa aking ama po. Ayan, una po sa lahat maraming salamat po Mama Colleen. Ayan, sa pag share po ng aking story. Ito po si Stelry po. Ayan. At sa aking papa po. Ayan. Papa, ayan. Miss na po kita. Kilala nyo naman po si Eli po. Ayan. Na naging girlfriend nyo po dito po sa Antipolo. Ayan. Ako na po yung anak nyo. Ayan. Miss ko na po kayo at gusto ko rin po kayong makilala at makita. Gusto ko rin pong makita at makilala yung naging parte po ng buhay ko na naging dahilan kung bakit po ako nandito. Salamat din po dahil sa inyo po, ayan, nandito po ako na nabubuhay po ako dito sa mundo. Ngayon po ako po isang missionary po, pero kahit hanggang ngayon po, ayan, hinahanap-hanap ko pa rin po yung presence nyo po. Ayan. Miss ko na po kayo, Papa. Gusto ko rin pong marinig yung side nyo kung bakit nyo po kami iniwan. Pero gusto ko pong malaman nyo, wala po akong sama ng loob sa inyo. Gusto ko lang po kayong makilala. Gusto ko lang din po kayong makita. Maraming salamat po Mama Colleen. At sa mga listeners po, ayan, maraming salamat po. God bless us all po. Ayan, pagpalain po lahat tayo ng ating Diyos po. Salamat po Mama Colleen.
Once again, yan po ang tinig ni Sterly. And again, sana makarating ito. Ang pagkakakilanlan lang po niya sa kanyang ama ay Henry. Again, hindi niya rin alam kung yun ba yung totoong pangalan ng kanyang ama. Pero kung halimbawang ito man yung totoong pangalan, Henry, kung meron kang naging girlfriend sa pangalang Eli ng Antipolo, nananawagan si Stelry na makilala ka para lang mabuo yung puzzle ng buhay niya. Siguro yun lang yun eh. Hindi naman para humingi ng sustento, hindi para maghabol or anything, just to complete her life para lang mabuo yung pagkatao niya. So once again, Stelry, laban lang. Again, we will pray for you. Yan nga po ang kanyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.